Alam niyo po ba na halos isa sa tatlong Pilipino ay may high blood pressure pero hindi nila alam? Ang sakit na ito tinatawag na silent killer kasi walang obvious na simptomas pero pwedeng magdulot ng heart attack, stroke, and even death or kamatayan. Pero ano nga ba ang hypertension at paano natin ito pwedeng labanan? Ngayong araw na to, tuklasin natin ang katotohanan tungkol sa silent killer na ito na tumatama sa milyong-milyong Pilipino at bakit malaking factor ang stress sa buhay natin. Magandang araw muli mga kababayan, heto ulit ako, inyong doktong at kasama ko po ngayon isa nating kaibigan, isang eksperto po sa Department of Family and Community Medicine, isa pong Certified Hypertension Specialist. Kaibigan po natin ngayon si Dr. Endrick C. para tulungan po tayong intindihin ang hypertension, ano po ito, paano ito nangyayari at paano natin mapoprotektahan ang ating kalusugan. Doc Endrick, madalas nating naririnig ang high blood or hypertension pero hindi talaga natin alam kung ano siya or ano ba itong sakit na to. Paano po ito ipapaliwanag sa very in simple terms o sa simpleng salita, Doc Enrique? Okay, simple lang po 'no, ang high blood pressure ay ang lakas ng dugo na tumutulak sa pader ng mga ugat natin ano, sa ating katawan. Kapag nagpa-pump ang puso o tumitibok ang puso natin, dadaloy ang dugo dito. Kapag palagi itong mataas, malakas ang pressure, ito yung tinatawag nating hypertension. Parang tubig na dumadaloy sa makipot na hose, yung hose natin sa pangdilig ano, na mataas ang pressure. Ngayon napipilitan ang hose, either pwede pong bumigay yung mga hose mismo o yung mga organo na sinusuplayan nito. Kaya gano'n ang puwedeng mangyari sa mga, puso, sa utak o sa iba't ibang organo natin. Okay. So totoo po ba na madalas walang symptoms ang high blood, walang symptoms ang hypertension, Doc Enrique? Tama ka po diyan Dok ano, sabi nila ang hypertension tinatawag yang silent killer kasi karamihan sa mga tao wala talagang nararamdaman ano. Puwede lang naman silang magkaroon ng simptomas 'pag medyo malala na 'no, meron ng tama yung mga ibang, organo natin ano kapag sobrang mataas ang blood pressure natin, puwedeng maramdaman ng matinding sakit ng ulo, Mm. puwedeng mahilo. Puwedeng dumugo yung ilong nila, pumutok yung mga ugat sa ilong, dudugo yan, o puwede rin lumabo ang paningin nila. So, sa atin madalas itong, dini-describe o sinasabi ng mga pasyente, "Mainit ang dugo ko, parang kumukulo yung dugo ko." Pero yun nga po, madalas wala talagang nararamdaman ng mga pasyente natin, hindi nila alam na may high blood sila. Okay, Doc Enrique, ano po ba ang mga sanhi ng hypertension? Pare-pareho po ba ang causes ng hypertension? Okay, may dalawang klase po tayo ng hypertension. Yung una, tinatawag natin Dok na primary o essential hypertension. Ito yung usually unti-unting lumalabas lang, kadalasan nasa genes po natin, genetics. Sa pagtanda, puwedeng sobra ang timbang ano, overweight or obese po, Mhm. sobrang alat o ang mga kinakain ng mga pagkain, and meron pong unhealthy lifestyle. Yung pangalawa naman po, ang secondary hypertension, ito yung mga biglaang tumataas ang BP at saka kadalasan dito Dok, ay meron medical na sanhi. So, puwedeng may problema sa bato o kanyang kidneys, puwede namang sa thyroid ang problema, or puwede ring epekto o side effect ng mga gamot. Okay, kaya pala nabanggit niyo kanina yung lifestyle, 'di ba, Doc Oo Enrique? Dok, tama 'no. So, kapag hindi tayo nag-e-exercise, laging naninigarilyo, umiinom ng sobra, palaging stress, tumataas ano, magkakaroon po tayo ng risk na magkaroon ng hypertension. Maraming Pilipino nagsasabi na dahil sa stress, nabanggit ni Doc Enrique kanina, tumataas ang kanilang blood pressure. Totoo po ba ito, Doc Enrique, stress? Oo naman Dok ano. So 'pag stress kasi tayo Dok, naglalabas ang katawan natin ng hormones 'no, tinatawag natin yon adrenaline at cortisol, at ang epekto nito papabilisin nila yung pagtibok ng puso at puwede rin nilang paliitin nila yung mga ugat-ugat natin. So gaya nga ng sabi natin, tulad ng dumadaloy na tubig sa makipot na hose, yun na yun magiging hypertension, mataas na ang BP natin, hypertensive na tayo. So 'pag sa sandaliang ano, tumataas naman 'yun, okey lang naman. Pero in the long run 'pag matagal na pong, stress tayo 'no, so may chronic stress, lagi tayong stress, puwede na kasing maging matagalan na ito 'no. So puwedeng tulad sa trabaho ang problema niyo, sa pamilya, trapiko o financial worries, karaniwan ito parang magdudulot ng stress sa atin 'no. And dahil matagal tayong nai-stress o na-expose sa mga stress, maaring maging permanente na yung taas na ng blood pressure, maging hypertensive na tayo.
Puwede rin magkaroon ng heart attack o stroke 'pag hindi natin nakontrol ito. Kaya pala tumataas ang kaso ng hypertension or high blood dito sa atin ano, kasi nga nabanggit ni Doc Enrique kanina yung stress araw-araw. Kasama po natin yan sa ating buhay. We eat stress every day, Doc Enrique. Tama ka diyan, Doc, 'no? May studies din natin nagpapakita malaking factor talaga ang stress and anxiety sa pag-develop ng hypertension sa mga Pilipino. Kaya mahalaga matutunan natin, Doc, na i-manage ang stress katulad ng meditation, deep breathing o simpleng pag-relax, 'no, pag-enjoy at, sabi nga nila, enjoy the small wins, 'di ba? Take time, to enjoy, time with your family and friends. Yun yung work-life balance, no? Yes, sir, yun yung work-life balance na sinasabi nila. Kay Doc Enrique, minsan po kasi ang sakit ng ulo, nabanggit mo kanina, or nahihilo, pwedeng dahil sa ibang pang sakit, ano? So, paano po natin malalaman kung hypertension yung cause ng mga ganitong symptoms? Okay, maganda yung tanong mo, Doc, ano. Ang mga simptomas ng hypertension, puwedeng madalas malabo, ano, paminsan-minsan wala, minsan meron. So, Mm. hindi mo sigurado, hindi siya consistent, ano. So, madalas iniisip ng mga tao parang ang description nila mainit ang dugo or parang makapal ang dugo, Hmm. lalo na 'pag stress sila. Pero, puwedeng parehong sintomas din kasi yun ng anemia o low blood sugar or iba pang sakit. Kaya ang pinakasigurado ay magpa-check ng blood pressure regularly, 'no, yung nilalagay natin yung blood pressure cuff, iche-check po natin kung mataas o hindi dahil maraming hypertensive ang walang nararamdaman na sintomas. Kaya wag po nating hintayin na magkaroon ng mga ganitong simptomas, kaya dapat regular na magpa-check-up, mga Doc Enrique. Tama po, 'no, ang maagang pag-detect ay nakakaligtas ng buhay. Yung ano 'no, Doc Enrique, anong klaseng blood pressure apparatus, or puwede bang yung mga meron kasi may mga binibenta diyan, Mm. Debateria or yung dating ginagamit natin, yung Okay, ginagamit oo. Ano naman po, any oo, nagbago naman na po yung mga recommendations. Dati parang ayaw pa nila na gamitin natin ng mga, oo, digital. Pero anything. lately napag-aralan na rin nila na effective din po ang mga Mm. digital na pag-check ng blood pressure natin, Meron din ano. sa watch, puwede ba yun? Ay, yun, Doc, actually ang hindi pa masyadong napag-aaralan, kasi nga yung pag-check ng blood pressure tinitignan natin yung pressure ng ugat. Eh, minsan yung dun sa relo kulang kulang yung higpit niya, 'no. So, sa ngayon hindi pa rin nirerekomenda yung mga relo in terms of checking blood pressure. Baka puwede naman yung sa heart rate, Doc. Sa heart rate, Pero in terms of yung blood pressures maganda pa rin po yung, digital or yung tinatawag nating manual, yung binobomba at saka gagamitan ng okey pa yun, stethoscope. mas O yun okey po pa ang yun. gagamitin natin. Okey, may mga kuwento kami 'no, mula sa ating mga kababayan, mga Pilipinong may high blood. Sabi nila nung kabataan nila, nung 50 years old ako, sabi nila, "Na-realize ko na hindi pala ako immortal," you. So, para sa kanila isang wake-up call po ito ang pag-diagnosis ng hypertension sa kanila, para baguhin ang kanilang lifestyle at maging responsible sa kanilang kalusugan. Okay, ngayon naman ano, Doc Enrique, pag-usapan naman natin kung paano sinisira ng hypertension ng ating mga kidneys, ang ating bato, paano niya sinisira yung mga ating mata, pati yung brain. Bakit po ba delikado ito kahit walang simptomas, Doc Enrique? Totoo yan, Doc, ano. So, ang hypertension kasi sabi nga natin madalas walang nararamdaman na sintomas, pero unting-unting nasisira yung mahahalagang organo natin, ano. Imagine niyo nga yung sabi natin yung pandilig natin na garden hose. Sa lakas ng pressure, 'no, puwedeng bumigay eventually yung hose mismo, puputok yung mga ugat natin o yung mga sinusuplayan na ugat natin na mga organo natin. So, halimbawa, Doc, ano, sa ating kidneys or yung ating mga bato, 'pag hypertensive tayo puwede kasing numipis yung mga ugat natin papunta dun, ano, padaloy papunta dun sa mga kidneys natin. 'Pag gano'n hindi nagagawa ng mabuti yung kidneys natin yung trabaho niya. Eh, usually yan ang tagalabas, Doc, ng mga dumi. Siya yung nagfi-filter ng mga dumi natin sa mga dugo natin at sobrang tubig para ilabas sa ating katawan. So, 'pag apektado ito, yun nga po minsan namamanas ang Mm. paa ng mga Eh, pasyente and yung mga simptomas nga na nagbi-build up yung mga dumi sa sa katawan natin. problema sa bato 'no. Kaya pala maraming Pilipino ngayon na nagkakaroon ng tinatawag natin CKD or chronic kidney disease, 'di ba, Doc Enrique? Ito yung mga ano, ito yung mga dialysis Opo, 'no? Dok, tama ka, Dok, ano, sabi nila sa Pilipinas ang tinatantya nila mga 2.3 million na ang merong CKD o chronic kidney disease tinatawag natin. At sabi nga nila, isang Pilipino kada isang oras nagkakaroon daw ng kidney failure, Dok. So yan na yun, Dok, yung sinasabi niyo 'pag kidney failure, ang lunas na madalas ginagawa natin,
ay dapat kidney transplant pero hindi rin naman puwedeng gawin sa lahat kaya tayo dina-dialysis natin yung Yes. pasyente. So, kapag nasira ang bato lalong tumataas ang blood pressure. Ngayon, nagkakaroon ng pangit na cycle, yun din yung nagko-cause ulit ng pagpangit nung kidney Oh. na magko-cause din ng pagtaas nung blood pressure. So, parang vicious cycle siya na patuloy-tuloy, O paano naman ang epekto nito sa ating mga mata, Doc? Kasi nabanggit niyo kanina Mm. yung sa kidney. Ngayon yung sa mata naman, anong Yun naman, Dok. Ang mataas na blood pressure ay puwedeng magdulot ng pagkipot 'no, kikipot yung mga ugat o puwede nga maputol. Sabi natin puwedeng Yes, pumutok yung ugat na nagsu-supply dun sa, mga mata natin, sa retina natin. So, anong puwedeng mangyari? Puwedeng lumabo ang paningin o puwede pa ngang mabulag Mm. sa mga malalang kaso. Ito yung retinopathy 'no? Opo, Dok, yan yung tinatawag natin mga retinopathy. Okay, so nakita natin yung sa kidney, sa mata, yung sa utak naman, Doc Hendrik? So, ang hypertension, Dok, ang pangunahing sanhi ng stroke, siya ang number one. Kapag napinsala ang mga ugat sa utak natin dahil sa matagal na mataas ang pressure, mawawala yung oxygen supply. So, ganun din po, kikipot siya, siyempre kailangan po ng mga iba't ibang organo natin ng oxygen. So, hindi na po gagana ng maayos yung utak natin. So, anong simptomas ang mararamdaman ng pasyente? Pwedeng mahilo, pwedeng manghina yung katawan, pwede rin mawalan ng malay, no? Bigla na lang tumutumba yung mga pasyente o minsan yung iba may permanenteng kapansanan, yung makikita niyo yung mga pasyente na, hindi na magalaw kalahati ng katawan, yung iba pa nga nabubulol, and yung iba pa nga 'pag malala talaga puwedeng magdulot ng kamatayan. Ito yung hemorrhagic stroke. Opo, yun yun, Dok, na pumutok yung ugat sa utak at tuloy-tuloy na pong nag-bleed, Okay, this is a very serious problem lalo na dito sa ating bansa, Doc Hendrik. So ano po ang mga puwedeng gawin ng mga kababayan natin, mga Pilipino para maiwasan, para makontrol itong pagtaas ng ating blood pressure? Okay. So, hopefully hindi naman po natakot ang ating mga hindi pa po huli ang lahat. So, unang-una, regular na magpa-check ng blood pressure, 'no, sa ating mga clinic, hospital. Magpa-check po tayo ng blood pressure regularly. Pangalawa, nabanggit natin yung lifestyle, 'no. Kailangan baguhin natin yung lifestyle. Bawasan natin ang kain na maalat, babawasan natin ang asin. Sabi nga nila, parang half teaspoon of salt para sa mga hypertensive. Wala So, ng lasa yun. yun nga, Dok, anong natin, kung kailangan ang na lang natin, madalas sinasabi ko, ililimit natin din yung paggamit ng mga ibang sawsawan. Maalat din po kasi yung mga toyo, mga patis na minsan hilig natin mga Pilipino, meron 'yan. So, yun ang sinasabi natin sa pasyente, kailangan bawasan natin yung mga maalat at kasama na din dun, Dok, yung mga preserved foods, yung mga delata, Yes. high in salt din kasi yung mga yun. So, Oo. kung maaari, bawasan po natin yon. Ang next naman ay kumain ng mas maraming gulay. Ito lagi kong sinasabi sa mga pasyente natin dito sa Cordillera, swerte tayo, mura ang gulay sa atin. Kasi 'pag dumating na 'yan sa Maynila, nag-triple na yung presyo. So, sabi ko sulitin natin, mura ang prutas, mura ang gulay sa atin. Kailangan kasi kumakain tayo everyday ng prutas at gulay. At saka ito naman, medyo sa atin medyo mas mahal yung isda. Ayun naman yung sinasabi ko, Okay. pero magandang ihalo din natin, may fish sa diet kasi meron dun tayo yung mga healthy cholesterol na galing dun sa mga isda. Susunod na lifestyle na kailangan nilang gawin ay mag-ehersisyo, 'no? Kailangan mag-exercise 30 minutes araw-araw. Sabi nga nila, dapat ang recommendation po nila 150 minutes po yung combined, in a single week sa isang linggo, dapat 150 minutes a week. So, puwede mo namang hati-hatiin, 30 minutes every day, for 5 times a week, parang gano'n po yung nila. Sa mga naninigarilyo, dapat itigil ang paninigarilyo. Marami na po itong, pag-aaral na marami pong bad effects ang paninigarilyo. So, isa na dito ang hypertension at meron din naman iba yung mga cancer na alam natin, okay? So, yun po, and ang pag-inom ng alak kailangan limitahin. Kung hindi umiinom, then wag na lang po. Pero yun nga, sabi nga nila, sometimes it's cultural. So, dapat na lang po, let's practice moderation na lang sa pag-inom ng alak. So, lilimitahan natin yon. And then lastly, di ba nabanggit natin, Doc, yung stress management. So, yun nga po, mahirap maging masyadong seryoso sa buhay at sa trabaho. So, yun po, let's find ways na, yun yung work-life balance, Doc, stress management, meditation,
Isipin natin ano yung mga gusto nating gawin, 'di ba? Pag maliban doon sa trabaho na gusto mong ginagawa, I'm sure meron ka rin namang ibang mga hilig. Itong nauso Dok, plantitos, plantitas. Yung Maraming natutuwa doon, nare-relax doon, 'di ba? O yung mga iba naman gusto makipaglaro sa mga anak nila at saka makipag-bonding sa family. So, yun lang po. Iba-ibang technique naman kasi dun sa pag-handle ng stress, no? And yung mga iba po, kapag kailangan na talaga ng gamot, no, meron naman tayong mga amlodipine, losartan, enarapil. Meron po yan, available po yan in our pharmacies. At dito rin po sa gobyerno, sa health centers, dito rin po sa ating hospital. Ano? So, ano po yan, pwedeng gawan ng paraan kahit sa mga health centers, minsan may mga libreng gamot na available. Ano? So, pag talagang nalaman, pag na-diagnose talaga tayo, ang diagnosis ng hypertension, di ba sabi nila, kukunan ng BP, ang tatandaan natin yung 140/80 or 90. Yun po yung according doc sa Philippine guidelines natin. So, sa ganung level, mag-start na po tayo mag-take ng gamot. Yung isa lang naman na gusto kong tandaan nyo rin po, pag ang BP nyo na po ay 180/110 o 120, yun naman po emergency, hypertensive crisis ang tawag natin doon, hypertensive emergencies. Ang rekomenda ko po pag ganun ang nakuha, sa ating mga pasyente na nanonood, pag ganun po ang BP nyo po, ang recommendations natin, Doc, kailangan pumunta sa emergency room kasi masyadong mataas na po yun, mataas ng risk natin magkaroon ng mga sinabi natin na stroke, heart attack o mga ganun po. So, yun ang natin, sundin po natin ang payo ng doktor, uminom ng gamot ng regular para mapanatiling kontrolado ang blood pressure natin. Sabi kasi nila, ang gamutan ng high blood ay maintenance, no? So, parang partners for life na po talaga kayo sa mga gamot na irereseta ng doktor. Pero wag kayong matakot, no? Kasi madalas, yun po, Dok, hindi ba masisira kidneys ko dahil dyan o mai-immune ako? So, ano po yun? Hindi po yun totoo. So, yung mga gamot na ito, napag-aralan na po ng matagal na, ilang taon na rin pong meron yung mga gamot na nire-reseta namin and safe po yan i-take ng matagalan. Sabi nga nila kahit for life, minsan kasi Dok, ang iniisip nila, pag nag-take ako ng gamot na ito, magda-dialysis na ako. Pero kasi minsan may mga pasyente tayo kasi na nakakatch na tayo na late stage o yung nga sabi natin, unfortunately, may chronic kidney disease, na-associate nila na pag tinake ko 'tong gamot na 'to magkakaroon ako na So, yun po ang gusto rin naming malaman ng ating mga tagapanood na hindi po nakakasira ng kidneys or liver or hindi po tayo nai-immune sa mga gamot na pang high blood. So, safe po itong i-take kahit pangmatagalan po. hindi siya pwedeng as needed, Doc? Ay naku Dok, hindi puwede kasi yun nga sabi ko nga Dok, hindi mo alam kung tumataas ang BP mo o hindi. May mga pasyente naglalakad lang diyan, 200 pa lang ang BP nila. Yung mga iba naman may simptomas pero nasa 140 or 150 lang naman. So hindi natin ma-predict talaga Dok kung meron kang high blood o wala. So mas maganda 'pag ang binigay na gamot, na-control nila yung BP mo sa ganung dose na yon o isa or dalawang gamot na yon na-control natin, yun na yung itutuloy-tuloy natin na iinumin na maintenance. Okay. Kailangan regular talaga, So, consistent yung pag-inom ng oras, Mas maganda kasi para covered yung epekto ng gamot sa tamang oras. Nabanggit ni Doc Enric, so uminom ka ng gamot, may mga lifestyle or kung ano-anong technique. So, may pag-asa pa ba ang mga pasyenteng mataas ang blood pressure, Doc Enric? Oo naman. So, yan na nga, Doc, 'di ba? Sa tamang treatment, tamang gamutan at lifestyle changes yan, in-emphasize po namin, dapat mag-lifestyle changes po tayo. Kaya-kaya nating mamuhay ng malusog at normal, Yun lang, may dagdag ka lang na iniinom na maintenance pero pwede kang mamuhay na parang normal na walang sakit, Importante dito, sir, siyempre teamwork, mag-teamwork po ang pasyente at doktor. At ang kailangan, ma-manage din ng stress ng pasyente, Malaking tulong ito, Pag tulong-tulong kayong dalawa ng pasyente at ng doktor in arriving at a plan on how to manage the hypertension, matutuloy po natin, makokontrol po natin high blood at pwede pong mamuhay ng normal at malusog ang isang hypertensive na pasyente. Okay, ngayon Doc Enric, mga
mga nanonood sa atin 'pag may mga ganito silang nararamdaman o may mga simptomas o 'pag nakita nila na mataas yung blood pressure nila, saan kanila puwedeng dalawin, saan kanila puwedeng bisitahin, Doc Henry? Okay. So, usually naman po, ako po'y nandito sa Baguio General Hospital Medical Center 'no. Ako po'y employed dito, bilang isa sa mga doktor na tumitingin sa mga pasyente at saka mga empleyado natin. Meron din po akong clinic, sa Global Multi-Diagnostic, Clinic sa General Luna at puwede niyo naman po akong i-contact din o i-konsulta. Nagko-conduct din po ako ng teleconsult ano. So, puwede niyo po akong i-chat via Facebook. So, yun po ang pangalan ko po, Endrick C. or Doc Endrick Family Doc. Tingnan niyo lang po sa Facebook ko po ta's yung mukha ko po naman po yung nandun ano. Okay, so mga kababayan, huwag hayaang maging biktima ng silent killer na 'to, itong high blood na 'to. Alamin ang inyong blood pressure lagi, nabanggit ni Doc Hendrik. Magpa-monitor kayo o kung puwede bumili kayo ng sarili ninyong blood pressure monitor. Nabanggit din po, alagaan po natin ang ating sarili using lifestyle changes at i-manage natin ang stress. Napakaimportante po 'yan. So i-share po natin ang video na ito para mas makatulong po tayo sa iba nating mga kababayan. Maraming salamat at tandaan po natin ang malusog na puso ay susi sa masayang pamilya.